Welcome to my tutorial video. Gusto nyo bang matuto kung paano gawin ito? If you're interested, please like and share. First natin gawin, punta tayo kay Play Store. Click natin Play Store, tapos i-research natin si Simyo Relay. Kapag na-install yun na, i-open nyo lang kasi dito tayo magawa ng Industrial Motor Control Diagram. Pag once na na-open nyo na guys, ito ang lalabas. Ito sa akin, may nakasave na ng mga gawa ko. I-click nyo lang si plus. Ito na ang itsura niya. First, hanapin natin si line 1. I-swipe lang natin sa baba, tapos i-long press natin para malaman natin kung siya na ba talaga ang para sa iyo. I-click natin si line 1, tapos i-rotate. Pag may line 1, mayroon ding line 2. Click natin line 2, rotate. Lipat natin dyan. Diba may line siya, itapat lang natin siya sa maliit na square para mas maganda ang kanyang pagdugtong. Tapos hanapin natin si stop and start. I-swipe lang natin sa baba guys, long press. Yan na guys, push button normally close. I-arrange lang natin. Tapos push button normally open. Yan ang start button guys. Pag mag-blue na siya guys, pwede na natin siyang ilipat-lipat. And then hanapin natin si contactor coil. I-long press lang natin guys. Ito na. KM ang nakalagay sa kanya. Pag color blue siya guys, pwede natin siyang i-rotate at i-arrange. Tips ko po, pag may contactor, mayroon siyang dalawang auxiliary. Ang tawag dyan is normally open and normally close, or contact close or contact open. I-click natin yung dalawang yan. Napansin nyo guys, hindi parehas ang kanyang tagging. KM1, ang nakalagay lang sa auxiliary is K1. Palitan natin yan ng KM1. I-click natin si K1. Pag blue na siya, punta tayo sa values. Pagkatapos, i-click natin si tag. Diba key ang nakalagay, i-click natin ang arrow para maging KM. Dapat iparehas natin sila. I-click natin si line 1 papunta kay stop. Tapos, stop papunta kay start. KM1 papunta kay start. Sundan nyo lang kung paano ko dinugtong lahat. Isa pang tips guys, pag magawa tayo ng control, huwag nating kalimutan maglagay ng overload relay. I-click natin ang line guys, pag mag-blue na siya, i-delete. Tapos lagyan natin dyan ng overload relay normally close. Click lang natin si contact close, i-rotate. I-click natin si K1, punta tayo sa values. Then tag, hanapin natin si F. Tapos idugtong na natin sila. K1 papunta kay F1 at F1 papunta kay line 2. Ngayon, try nating pandarin. Click natin ang play. Tapos start natin. Yun, umilaw na ang KM1. Para mas maganda, lagyan natin siya ng indicator light, red and green. Red for stop and green for run. Ngayon, hanapin natin si signal lamp. Swipe lang natin sa baba, tapos long press. Click natin signal lamp. Siyempre, dalawa ang kailangan natin. Click pa tayo ng isa pa. I-arrange. I-rotate natin para mas maganda pagdugtong natin. Sundan nyo lang guys kung paano ko dinugtong. I-click natin si H1. Tapos pag blue na siya, punta tayo sa values.
i-click natin ang color, gawin natin siyang green for run. Sundan nyo lang guys kung paano ko siya pinalitan ang color. So okay na guys, i-click natin ang play. Yan, iilaw na ang red. Pag start natin dyan, iilaw ang green, mawawala ang red. Ngayon guys, dahil tapos na tayo sa red and green, gawa tayo ng indicator lights sa overload. Click pa tayo ng isang signal lamp for overload indicator light. Tapos hanapin natin si normally open. I-click natin, tapos palitan natin siya from K1 to F1. Tapos lagyan natin sila ng pangalan. Stop, tapos value, then tap here to edit. Click nyo dyan, tapos gawa kayo ng pangalan nya, stop. And then sa start, ganun din, click nyo ang start. Pag blue na siya, punta kayo sa values, tap here to edit, then lagyan nyo na ng pangalan, start. Sundan nyo lang guys ang ginawa ko. So ayun guys, tapos na tayong gumawa ng control circuit diagram. At huwag nyong kalimutan i-click ang save as para hindi mawala ang ginawa nyo. Ngayon magawa naman tayo ng power circuit nya. Hanapin natin 3-piece supply. Click natin. Then si circuit breaker 3-piece. Click natin. Tapos i-arrange. Kita nyo yung tatlong guhit guys, dapat nakatapat yan sa square, maliit na square, para maganda ang pagdugtong nya. Hanapin natin si contactor 3-piece. Click natin, tapos i-arrange. And then hanapin natin si overload relay. I-click natin si overload, tapos itapat natin kay contactor EM1. Click natin si motor para hindi tayo mahirapan sa pagdugtong sa kanila. I-ganon nyo lang guys, oh. Zoom in. Sundan nyo lang ang video guys. Ngayon guys, dahil tapos na tayo sa power circuit, i-click natin si line 1 tapos i-delete. Ngayon, dahil may breaker na tayo, doon tayo magkuha ng supply nya. Stop, papunta kay Q1, line 1. Then, ang line 2, papunta kay line 3 or line 2. Okay guys, tapos na tayong gumawa ng control. At ang kabuuan nya ay tinatawag natin siyang schematic diagram motor control DOL. I-play na natin guys. Click natin play. Q1 or tinatawag natin na circuit breaker 3-piece. Pag-click natin, umilaw na si red. Pag-start natin yan, mag-run na si motor, iilaw si green. Stop natin, tapos start. So functional na siya guys. Ngayon guys, itry nating i-trip si
F1 or tinatawag natin na overload relay. I-click natin si F1. Okay, umilaw na si fault. Ngayon guys, kahit anong pilit na gawin ay hindi na talaga siya babalik sa iyo. I-start, hindi talaga siya mag-i-start kasi naka-indicate ang fault niya. Para ma-start natin siya, kailangan natin i-reset ang overload. I-click natin F1 para bumalik siya sa dati niyang jowa. Pagkatapos nyong na-click si F1, ay babalik na yan sa normal niya. Pwede na natin siya i-start ulit. At yan lang guys, sana nagustuhan nyo ang video tutorial ko guys. Please like and share for more video. Oh yeah!